Tinatangka ng Estado ng Lebanon na harapin ang Hezbollah pero hindi sa larangan ng digmaan. Sa tatlong pilot zone sa timog, ang hukbong sandatahan ngayon ang namunguna sa rekonstruksyon, nag-aayos ng mga kalsada at sinusubukang kumbinsihin ang mga residente na ang Estado ng Lebanon, hindi ang Hezbollah, ang makakapagbigay ng seguridad at mga pangunahing serbisyo. Ang problema ay, patuloy pa ring binabayaran ng Hezbollah ang upa, bayarin sa paaralan at gastusing medikal ng libu-libong pamilya. Ang pag-alis ng kanilang mga armas ay isang hamon, ngunit ang pagpapalit sa sistemang naging dahilan ng pagdepende ng mga tao rito ay isa pang malaking hamon. Para talakayin pa ito, kasama natin ngayon si Hanin Dader, isang senior fellow sa Washington Institute for Near East Policy. Hanin, ikinagagalap naming makasama ka dito sa E24 News. Salamat. Maraming salamat sa muling pag-imbita sa akin. Sa loob ng mga dekada, tila wala masyadong presensya ang Estado ng Lebanon, lalo na sa mga baryo na malapit sa hangganan ng Israel. Kaya ba talagang palitan ng Estado ng Lebanon ang sistemang pangkapakanan ng Hezbollah sa kanilang pagsisikap na muling makuha ang impluensya? Napakagandang tanong yan at talagang konektado ito sa mga nangyayari ngayon lalo na sa mga pilot zones. Kaya may dalawang bagay dyan. Kaya ang framework agreement na tinatawag na Trilateral Framework Agreement ay napagkasunduan ng Estado ng Lebanon, Estado ng Israel at ng Amerika. Malinaw na sinabi ng administrasyon ni Trump na hindi lang ito tungkol sa pagdidesarma, kundi tungkol din sa tuluyang pagbuwag. Ang ibig sabihin ng pagbuwag ay dapat palitan ng Estado ang lahat ng armadong milisya. Hindi na sila naroroon at ang Estado na lang ang tanging armadong grupo. Pero sinasabi rin nito ang pagbuwag. Ang pagbuwag ay nangangahulugan din ng pagbuwag sa estrukturang militar ng Hezbollah. Pati na rin ang kay Hezbollah, alam mo, integrasyon sa loob ng mga institusyon ng Estado na sumusuporta sa sistemang pangkapakanan na ito. Kaya ngayon, ang Hezbollah ay kayang magbigay ng mga serbisyong panlipunan sa mga miyembro nito, hindi sa mga taga-suporta, kundi sa mga miyembro lang, dahil hindi nila kayang pagsilbihan ang lahat. Pangunahing dahilan ay dahil naroon pa rin sila sa loob ng mga institusyon ng Estado. Halimbawa, tingnan natin ang pilot zone na binanggit mo. Sa pilot zone, naroroon ang hukbo, ngunit hindi pa nila nagagawa ang pagdidesarma dahil ginagamit nila ang dahilan ng mga pribadong ari-arian na hanggang ngayon ay hindi pa nare-resolba. Kaya at ang mekanismo na kailangan pang beripikahin. Kaya ang pagdidesarma na ito, ibig sabihin nito na kung walang pagdidesarma, pwede magpatuloy na may armas ang Hezbollah sa loob ng mga pribadong ari-arian na ito. Ang problema rin dyan ay dahil sa iba pang impluensya ng Hezbollah sa mga institusyon ng Estado at sa mismong lugar sa loob ng mga pilot zones na ito, naroon ang mga NGO ng Hezbollah tulad ng Taawun. Naroon sila sa mga pilot zones na ito, inaalagaan ang mga tao. At ang pera na natatanggap nila ay galing alinman sa mga serbisyo ng Hezbollah o mula sa Estado na nakikipagtrabaho sa lahat ng NGO. Kaya napakahalaga ngayon na alisin ang Hezbollah mula sa mga institusyon ng Estado. Hindi lang ito dapat gawin sa paraang militar o marahas, kundi talagang alisin ang Hezbollah mula sa mga institusyong pangseguridad. Alisin ang Hezbollah mula sa mga institusyong militar at mula sa mga institusyon ng Estado. Napakahalaga ng mga desisyong ito kung saan ang gobyerno mismo ang napapadala ng pera sa mga organisasyon na magpopondo sa sistema ng kapakanan ng Hezbollah. Pero kung At ito itutuloy talagang natin kulang. ito, gaano katagal ang proseso ng ganitong bagay? Tinitingnan pa lang natin ngayon ang tatlong maliliit na pilot zones na kinatatayuan mo. Kahit na parang hindi halata dahil sa mga armas, may impluensya pa rin doon. Kaya, kapag pinag-uusapan natin ang buong estado ng Lebanon, paano ba natin sisimulan tingnan ang problemang yan? Proseso? Isa itong desisyong pampolitika. Sa totoo lang, hindi ko iniisip na proseso lang ito dahil kapag nangyari na, lalaki na ito ng lalaki. Pero talagang naniniwala ako na ito ay tungkol sa desisyong pampolitika. Gusto ba talaga ng gobyerno ng Lebanon na tuluyang alisin ang Hezbollah? Si Nabi Berri ba ang pinuno ng Kilusang Amal na siya na yung speaker ng Kamara? Siya pa rin ba? Sino nga ba ngayon ang taong kumakatawan sa Hezbollah at napoprotekta sa presensya ng Hezbollah sa loob ng mga institusyon ng Estado? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya napaparusahan o hindi man lang nababantaan ng mga parusa dahil sa kanyang mga ginagawa? Kaya nagsisimula sa itaas ang pag-aalis sa kanila, pero pati na rin sa lahat ng mga institusyon ng Estado. Ang tunay na problema ay isang desisyon. Handa ba ang Pangulo at ang punong ministro na hamunin ang Speaker ng Kamara at ang impluensya ng Hezbollah sa loob ng mga institusyon ng Estado upang matiyak na wala na silang impluensya sa paggawa ng desisyon at sa sistema ng kapakanan? Iyan ay isang pampulitikang desisyon na kailangan nilang gawin. Kapag ginawa nila ito, isa itong hamon. Aabutin ito ng ilang taon, pero kailangan lang nating magsimula.
Dahil kung hindi tayo magsisimula ngayon, darating na ang eleksyon sa loob ng 1.5 taon at gagamitin ng Hezbollah at Amal ang sistema para makabalik sa parlamento at sa pamahalaan na parang walang nangyari. Kaya dapat ginawa na ito ng gobyerno ng Lebanon noong nakaraang taon. Hindi ngayon, pero talagang nagsisimula ito sa isang pampulitikang desisyon.